Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Isang normal na araw ito para sa 30 anyos na dalagang si Jelay. Makulimlim ang kalangitan habang ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa dalaga. Kauuwi lamang niya galing sa bahay ng pinsan. Habang nasa tapat ng pinto si Jelay, napansin niya ang isang pares ng tsinelas. Hindi yun pamilyar kaya alam niyang may bisita sa kanilang bahay. Sino kaya ang bisita ni Tatang? Pagpasok ni Jelay sa loob, nakuha niya ang atensyon ng kanyang ama at kausap nito. Tila ba may malalim silang usapan na hindi niya matukoy kung ano. Napansin din ni Jelay ang isang ginang. Pamilyar din sa kanya ang mukha niya, ngunit hindi siya masyadong sigurado. Magandang araw po sa inyo. Mano po nga pala, Tay. Heto nga po palang pasalubong ko para sa inyo. Inabot ng dalaga sa ama niya ang isang paper bag na may lamang pagkain. Inilapag lang ni Tatang Soryo yon sa ibabaw ng lamesa. Anak, saan ka nang galing? Mukha yatang ginabi ka na ng uwi mo ngayon. Oo nga pala, siyang Tia Clara mo. Naalala mo ba siya? Pakiwari ko parang hindi na. Nung bata ka pa lang, siya na nag-aalaga sa'yo. Magmano ka nga muna sa tiyahin mo. Mataman niyang tinignan ang itsura ng pinakilala ng kanyang ama na tiyahin niya. Hindi ko na nga po gaanong naaalala pero namumukaan ko po siya. Mabuti naman po at napadalaw siya rito sa atin, Tay. Hello po, Tia. Magalang na nagmano din si Jelay sa Tia Clara niya. Nagpaalam na din di kalaunan ng butihin niyang tiyahin. May pupuntahan pa raw siya pero saglit lang daw dahil babalik din siya kaagad. Sila na lamang dalawa tuloy na mag-ama ang natira roon at pinag-usapan ng tungkol sa bumisita noong huli. Oo nga anak, may pinuntahan kasi sila ng anak niya. Tapos naisipan niya magpunta rito. Mabuti nga at kabisado niya pa ito Hindi naligaw ang Tia Clara mo. Kanina po ba siya rito, Tay? Oo, ang dami na nga namin na pag-usapan Alam mo ba na ikakasal na pala ang bunso niyang anak? Kaedaran mo nga. Tapos nagtatanong sa akin kung ikakasal ka na o kung may anak ka na ba. Napapakamot na lang si Jelay sa kanyang ulo dahil sa narinig niyang ito. Sa edad niya kasing malapit nang lumagpas sa kalendaryo, mas higit na kailangan na niyang magkanobyo. Mahirap na, baka ma-expire ang pinakaiingat-ingatan niyang matres. Hindi niya mabibigyan ng apo ang kanyang Tatang Soryo. Ngunit batid din ng kanyang ama na focus siya sa pagtatrabaho kaya hindi pa siya nakakahanap ng mapupusuan na lalaki para sa kanya. Pero anak, huwag ka mag-alala. Sinabi ko naman na hindi ka pa handa sa pagpapakasal. Alam ko naman na kapag may nakilala ka na, agad mo ring ipapakilala sa akin, hindi ba anak? Tipid nang umiti si Jelay. Opo, tsaka bata pa naman po ako May mga pangarap pa po akong nais na makuha. Nag-alangang sumagot si Tatang Soryo sa dalaga, subalit pinapalakas pa rin niya ang loob ng anak. Ayun na nga sinasabi ko sa kanya O sige na anak, magpahinga ka na muna sa kwarto mo ha. Mukhang napagod ka. Kawawa ka naman. Nag-aalalang pag-aya ng Ginoo sa dalaga. Di kalaunan, bumalik din naman ang kanyang Tia Clara na may kinuha lang pala sa mamahalin niyang sasakyan. Dahil dumating na ang kanyang tiyahin, may makakausap na ulit ang kanyang ama. Nagpaalam na nga siya sa matanda na papasok na sa kanyang silid upang magpahinga. Sige po, Tay. Maiwan ko na po kayo ni Tia Clara. Sige po, Tia Clara. Pupunta na po ako sa kwarto ko. Sana po mag-enjoy kayo dito sa paggala niyo rito at pagbisita sa tatay ko. Masaya po ako na muli kayong makita, Tia. Ngiti lamang ang iginawad ni Jelay sa kanyang ama at sa ginang bago siya nagtungo sa kanyang silid. Subalit sa kabila ng mga ngiti na yon ay ang nakakubling kabiguan, lalo pa at usapang pag-aasawa yon. Para ba tuloy na pag-iwanan na din siya ng panahon sa puntong yon. Nakakaramdam siya ng lungkot kapag ang nagiging tampulan ng usapan ay ang tungkol sa ganyang bagay. Wala na nga siyang asawa, maski jowa ay wala rin. Pakiramdam niya tuloy, siya na ang pinakamalas na babae sa buong mundo. Sa bagay, masyado rin naman kasi siyang pihikan pagdating sa mga lalaki. Bakit ba palagi na lang silang nagtatanong sa akin kung kailan ako mag-aasawa? Wala nga akong masumpungan na lalaking ipapakasal sa akin no?
Padabog na humiga si Jelay sa kanyang kama. Ang utak niya ay nakatuon pa rin sa mga naging usapan kanina. Ngunit batid naman sa kaalaman ni Jelay na kahit ano pang gawin niya, kung hindi siya makakasumpong ng lalaking aangkin sa puso niya, ay wala rin siyang mapapala. Kinabukasan, sinalubong kaagad siya ng beke niyang kaibigan pero pinsan niya na si Bena ng umagang yon. May lakad kasi sila kaya gumayak na siya kaagad at nag-ayos. Kaunting tapa lang din ng makeup ay gumora na. Lumarga na ang dalawang magpinsan. Pero ang turingan din ay matalik na magkaibigan. Huy bakla, bakit naman nakasimangot ka na agad? Ang ganda ng panahon para maging madilim yung mukha mo. Ano nangyari, mahal kong pinsan? Mas lalong naging sambako lang pagmumukha ni Jelay. Wala, may mga iniisip lang kasi ko eh. Ang dami lang kasing laman ng nasa utak ko ngayon. Nakakainis naman kasi. Bakit ba naman ako naging ganito? Ay... Naitirik pa ng dalaga ang mga mata habang padabog na naglalakad. Hoy, tsaka ka. Sandali lang girl, wait mo ako. Ano na naman yung pinuputok ng butsi mo? Katulad naman ng kinabubusitan mo. Go girl, i-explore mo na yan sa akin. Sabihin mo sa akin baka sakali matulungan kita dyan. Ano na naman yan sinisimangot ng pinsang ko? Bilis na, Keber! Nagbuntong hininga muna si Jelay bago isiniwalat sa bading niyang pinsan ang tungkol sa kanyang kinaiinisan. Napapaisip lang kasi ako bakla, kasi kahapon may nagpuntang bisita si Tatang. Kilala mo ba si Tia Clara? Nandun siya sa bahay, tapos tinatanong kung nag-asawa na raw ba ako. Ay nako, nakaka-pressure kaya bakla. Tapos sabi ko hindi pa. Ang sabi ba naman sa akin mahirap daw maging matandang dalaga. Para tuloy ng problema si Jelay ng mga sandaling yon. Ay, hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko, bading. Tingin mo, baka sa susunod niya hihila na lang ako ng kung sinong lalaki para lang pakasalan ako. Lalagpas na rin kasi ako sa kalendaryo. Nanganganib na tong matres ko. Sayang ang lahi natin kung hindi ko ipagkakalat. Tumaas ang kanang kilay ng bading na si Bena. Tila may malalim siyang naiisip. Hanggang sa nagliwanag ang bumbilya sa ulunan niya. Bigla na lamang siyang nagkaroon ng ideya. Ay, may naiisip ako bakla. Kabog ito! Sumalubong ang magkabilang kilay ni Jelay na tila interesante rin sa naisip ng kanyang LGBT na pinsan. Ano naman yan? Huwag mong sabihin na ibebenta mo na lang ako. Ganun na ba ako kamukhang desperada? Hindi ko careables yan bakla, ano ka ba? Ha? Hindi, baliw ka. Baka mamaya literal na makuha ang puso mo, ayun palang ibebenta. Aswang lang ang peg, bakla. O ano palang naiisip mo? Pinatatagal mo pa eh. Ganito. Paano kung manggayuma ka na lang kaya? Napamulagat ng mga mata si Jelay sa naging saad na yon ni Bena. Gayuma? Saan mo naman nababalitaan yung mga ganyan? Mukha bang gumagana ang mga gayuma? Patawa ka ba ding? Kung sana gumagana yan, walang mga matatandang dalaga. Sana lahat na ng tao may karelasyon ngayon. Hindi ko alam na naniniwala ka sa mga gayuma na ganyan. Kailan pa ha? Naitirik ni Ben ang mga mata at hinalukip-kip ang mga braso. Kaloka ka bakla, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Yun lang naman kasi ang naisip kong paraan. Ikaw ba may naisip ka bang paraan para magka-jowa? Ano ba talaga ang balak mo? Ikaw tong desperada dyan na magkaroon ng nobyo at magpakasal. Tapos ngayon na nagsasabi ako, ayaw mo naman. Nire-reject mo ang suggestion ko sa'yo. Bigla tuloy nagtampong pururot ang bakla niyang pinsan. Bumusangot siya na nagtaray pa sa kanya. Bahala ka nga dyan. Sayang pa naman dahil may alam akong pagkukuhanan noon at kung sino-sino nang gumamit ng gayuma. Bali-balita ko, epektibo talaga sa kanilang paggamit noon. Ikaw rin, sayang talaga. Baka hindi ka na nga talaga magka-jowa. May frustration na napaihip buga ang dalaga. Ay, gusto ko nga ng nobyo. Basta kahit sinong lalaki, gustong-gusto ko na talaga. Pero wala eh. Alam mo yun bakla? Pakiramdam ko talaga parang wala naman nagkakagusto sa akin eh. Ay, mali. May mga nagkakagusto naman pero ayoko sa kanila. Ang tatanda na nila tapos hindi pa sila gwapo. Masyado ba akong mapili ha?
Ay nako, may pagkapihikan nga siguro ko. Deserve ko na nga lang talaga siguro tong tumandang dalaga na hanggang sa mamatay. Mabigat ulit ang binitiwang paghinga ni Jelay. Ang pinsan naman niya ay muli na namang napairap. Ay bakla, may ikukwento nga pala ako sa'yo. Naalala mo ba yung pinakapangit nating kaklase noon? Ikinasal na siya, tapos buntis ngayon. Ako, eto pa rin, matandang dalaga na talaga. Ewan ko ba? Alam mo, nagsasawa na ako sa pakikinig sa'yo. Paulit-ulit na lang tayong pinag-uusapan to. Nagsuggest na nga ako pero ayaw mo kong pakinggan. Hindi ko na alam, paikot-ikot na lang itong pag-uusap natin. Ay nako, stressable na ako sa yung loka ka. Wala naman tayong nagawang solusyon bakla eh. Bakit ka naiirita dyan? Kaya nga manggayuma ka. Mas mabilis na solusyon yun kung talaga masyado ka ng desperada. Pero kasi... Naudlot sa pagsasalita si Jelay nang iharang ni Bena ang hintuturo niya sa labi ni Jelay. Shh! Masyado ka mapili sa mga lalaki. Saka na nga lang tayo mag-usap kapag hindi na ganyan ang utak mong babae ka. Sige na, aalis na ako. Saka mo na lang ako puntahan sa bahay kapag may naisip ka ng paraan kung paano ka makakapag-asawa, ha? Ayoko ng stress. Sayang ang beauty ko, no? Gayuma lang, iaayawan mo pa. Kiber ka na nga dyan, babush! Nagtangka si Jelay na pigilan ang pinsan niya pero hindi na siya nilingon pa. Bagsak balikat na napasandal na lamang ang dalaga sa inuupuan niya. Nakatulala sa malayo hanggang sa may boses ng dalawang babae ang narinig niya sa hindi kalayuan. Pinag-uusapan ng dalawang babae ang tungkol sa gayuma. Tila yata pasaring na yun sa kanya ng langit kung saan binibigyan siya ng pabor sa nais niyang makuha. Base sa isang babae, ginamitan niya ng gayuma ang asawa niyang babaero at ayun, naging tapat na sa kanya. Sa mga sandaling yon, naging buo sa kalooban ni Jelay na gawin ang sinabi sa kanya ng pinsan niya. Kaya nagmamadali rin siyang nagtungo sa bahay ni Bena. Gora na nga to. Siguro tama nga ang pinsan kong bakla. Oras na siguro to para magkaroon ako ng boyfriend. Ano kayang experience ng may nobyo? Malakas na pagkatok sa pintuan sa bahay ni Bena ang ginawa ni Jelay. Kaagad naman siyang pinagbuksan ng kanyang pinsan. Ano ba naman yan, Jelay? Alam mo, kung nagpunta ka lang dito sa bahay para mag-rant na naman sa akin tungkol dyan sa mga sabi-sabi sa'yo, tungkol sa pag-aasawa, tigilan mo na ako, ha? Hindi na ako interesado. Hindi mo naman ako pinakikinggan eh. Ay! O tara, kumilos ka na dyan. Samahan mo na ako. Bilisan mo na dyan. Ha? Saan naman kita sasamahan, bakla ka? Maghanap ng lalaki? Maghahanap ng bigla lang mag-aalok ng kasal sa'yo? Ganon ba ang ibig mong ipagawa sa akin? Hindi ba sinabi mo sa akin na manggayuma na lang ako? Tara, dali na, subukan natin. Naaatat na talaga akong magkanobyo. Hindi kaagad nakapagsalita si Bena. Ilang beses pa siyang kumurap upang tingnan ng pinsan niyang baka sa mukha na porsigidong isanais na yung gawin. Tara? As in, nagpapasama ka sa akin kumuha ng gayuma? Ano namang hangin ang dumapo sa'yo para maisipan yan? Akala ko ba kontra ka sa gayuma? Gulo mo no? Hindi ba sabi mo na yun na lang ang kailangan ko? Tara na kasi, ang dami mo pang tinatanong sa akin. Ngayon ako na nagmamadali, ikaw naman tong aayaw. Ano pa bang hinihintay mo, Pasko? Go, go, go na tayo! Malakas na hinatak ni Jelay ang baklang pinsan, ngunit nagpumiglas siya sa kanya. Oh, bakit? Napapakamot sa ulong nagtatakang tanong ng dalaga kay Bena na nakahalukip-kip na naman. May gagayumahin ka na ba? May natitipuhan ka na bang lalaki na pwede mo maging jowa? Wala pa naman pero itatabi ko lang. Alam mo na, para handa ako kapag may natipuhan na ako. Basta ikaw ang bahala sa akin ha. Magaling ka kayang kumilatis ng boylet. Aba, ako pa ang tinanong mo? Siyempre, marami akong sinitsitan at binigyan ng 150. O ano, sasamahan mo na ba ako? Ikaw ang nagsabi sa akin ito tapos ngayon ikaw na tong hindi sigurado. Gora, let's na kasi. Seryoso na talaga? Laban o bawi?
Oo nga, laban na. Paulit-ulit ka naman eh. Tinatanggal mo ang positive energy sa katawan ko. Ano ba, sasamahan mo ba ako o hindi? Sabihin mo lang sa akin kung saan nagbebenta ng gayuma. Ako na lang ang pupunta. Ako na lang pupuntang mag-isa. Kahit mag-isa lang naman din ako palagi, okay na yon. Kaya ko naman din mag-isa eh. Kung masama naman loob mo na kasama ako, edi walang problema. Ayun, kinonsensya mo pa ako bigla. Oo na, sige na. Hindi pa rin ako nakakapunta ron, pero narinig ko lang sa mga kakilala ko kung saan sila kumukuha. Alam mo, hindi ko talaga alam kung ano nangyari sa'yo ha? Kung bakit ura-urada ka na naman magsabi sa akin. Nakaramdam ng tuwa si Jelay nang marinig niyang sabihin yon ng pinsan niya. May halumang kaba, mas nangingibabaw ang pagkasabik ni Jelay. Iniisip niya na maaaring ito na ang simula ng panibagong yugto ng buhay niya, kung saan magkakaroon na siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Sigurado ka bang dito yun? Kanina pa tayo paikot-ikot dito eh, pero wala man lang tayong nakikita. Hindi naman kasi yung binabalandra, girl. Nakatago lang sa bahay nila yun. Anong akala mo dyan? Bilihan ng yelo na lalagyan ng karatula sa labas? Alangan lagyan nila yan ng gayuma for sale. Tanong na kaya tayo, sino ba yan? Anong pangalan ang hinahanap natin? Ano bang tawag sa kanya? Lola ba yan? Ay, ayun na! Nakita ko na! Tara na girl, bilisan mo na! Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa na magtungo sa isang kubo kung saan mababakas na may mga proteksyon sa bawat gilid ng bahay. Kumatok si Bena na agad ding nabuksan. Bumungad sa kanila ang isang matipunong lalaki. Matangkad siya, moreno at ang mga mata niya'y matalim ngunit may lambing. Ano pong kailangan nyo? Kailangan namin ng gayuma. Tumingin pa ang binata sa labas ng bahay na tila ba may halong pagmamasid sa mga taong nasa paligid. Pasok po kayo. Pinapasok sila sa loob ng binata. Nang makapasok sila sa loob, ang amoy ng bahay ay hindi pangkaraniwan. Naghahalo ang amoy ng mga herbal at kandila. Sa loob ng bahay rin ay makikita ang iba't ibang bagay na nakasabit. May mga nakababad din sa mga lumang garapon. May mga bunguri ng hayop na nakasabit sa pader. Sino po ang may kailangan ng gayuma? At anong klaseng gayuma ang kailangan nyo? Ha? May iba't ibang klase ba ng gayuma? Maraming klase ng gayuma. Depende ito sa kailangan nyo. Kung tungkol ba ito sa pag-ibig, trabaho, kaibigan, pamilya, para saan ba? Tumingin si Bena kay Jelay, kaya naman mapapatingin din sa kanya ang binata. Dahil sa sitwasyon na ito, pakiramdam ni Jelay namumula na ang kanyang muka sa hiya. Sa pag-ibig po, para sana magkaroon ng wagas na pagmamahal. Pag-ibig para sa nobyo o nais maging nobyo? Nais maging nobyo. Tumango si Paulo at tumayo. May mga kinuha siyang garapon sa gilid ng altar at lumapit siya kay Jelay. Inabot niya ito sa dalaga na alanganin namang tinanggap ni Jelay. Ito ang gayuma, pero siguraduhin mo lang na tama ang paggagamitan mo niyan ha. Ibabad mo sa loob niya ng parte na kumukonekta sa katawan mo. Kadalasan ginagamit nila ay ang kanilang pawis o laway. Para maging mas mabisa ito, kailangan itong magkaroon ng ugnayan sa iyo mismo. Kung nais mo maging mas mabisa, maaaring dugo mo ang ilagay mo riyan. Mamahalin na ba ako ng paiinumin ko ng gayuma? Hindi niya ba ako makakalimutan o ipagpapalit sa kung sino man? Oo, pero lagi mong tatandaan na may hangganan ng mga gayuma. May kapalit ang lahat. Kadalasan hindi ganun kabisa ang isang gayuma, lalo na kung gagamitin mo ito sa masama o sa sarili mo lang interes. Lumingon si Jelay kay Bena, tila ba naghihintay ng salitang sasabihin ng kanyang pinsan. Kadalasan alin ang mga pumapalpak sa gayuma? Kadalasan kapag ang ginagayuma ay may ibang tunay na minamahal. Yun ang pinakamahirap na kalaban, dahil ang pekeng pag-ibig hindi nagwawagi sa tunay. Mababawasan din ang epekto nito lalo na kung mas malakas ang pag-ibig na yun. Wala bang pang forever na? Kumbaga hindi na maaalis kahit kailan? Para ako na lang ang mamahalin niya? Hindi ba pwede yung ganun?
Walang peking pag-ibig na umaabot ng ganyan katagal. Basta palagi mong katatandaan na hindi maaaring malaman ang ginagayuma mo tungkol dito. Dahil malaki ang maaaring maging balik nito sa'yo. May mga sumpang kaakibat ang lahat. Ibig sabihin pwede akong tabla ng sumpa? Oo, kaya lagi mong pag-isipan kung gusto mo ba yung gamitin. Hawak mo palagi ang desisyon ng buhay mo. Lahat ng hinihiling mo, may malaking kapalit sa'yo. Yan ang madalas kong sinasabi sa mga kumukuha ng gayuma sa akin. Dapat alam mo mismo sa sarili mo ang nais mong magawa at kung gaano ka nga ba kahanda sa sumpa na matatamo ng kaluluwa mo. Hindi na kumibo si Jelay. Tinanggap niya ang gayuma ng buong puso at handa niyang gamitin ito ng walang pagdadalawang isip. Oo nga pala, ikaw ang nagbebenta ng gayuma. Ang akala ko matandang babae eh. Ngayon ko lang nalaman na may lalaki pala na nagbebenta ng mga ganito. Tapos ang bata mo pang tingnan ha? Pagtataka ng dalaga. Sa katunayan, sa lola ko yan nagsimula. Pinagpatuloy ko lang. Siya ang kilalang mambabarang dito sa bayan. Oo nga pala, wala akong presyo sa gayuma ha. Ihulog nyo na lang ang donasyon sa labas ng bahay. Salamat. Inikilig na sumagot ang beking si Bena. Salamat din sa gayuma, Pogi. Salamat ulit dito ha. Sana magamit ko ng maayos. Umalis na rin ang dalawa matapos nilang magpasalamat sa binata. Hindi mawari ni Jelay kung ano ang nararamdaman niya para kay Paulo. Ganoong tipo kasi ng lalaki ang gusto niya. Ngunit paano niya naman yun makukuha? Gayong ang lalaki na nais niyang bigyan ng gayuma ay mismong lalaki na nagbebenta sa kanya nito. Ayan, meron ka ng gayuma. Ngayon ang problema na lang natin kung kanino mo gagamitin. Pakiramdam ko nga meron na akong naiisip. Pero hindi pa ako sigurado eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Umalis na ang magpinsan at agad ding umuwi sa kani-kanilang tahanan. Nangako rin si Bena na hindi niya ipapaalam kahit kanino ang tungkol sa gayuma. Naabutan naman ni Jelay ang kanyang tatay na nasa labas ng pinto. Tila inaabangan siyang umuwi. Saan ka ba nanggaling anak? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Naglakad lang po kami ni Bena sa may labas. May mga napag-usapan lang po kami. Marahan na lumapit si Tatang Soryo sa anak niya at bahagya siyang inamoy. Umiwas naman kaagad si Jelay na para bang kahit nasa amoy niya pa lang ay malalaman na ng kanyang tatay ang lihim niyang tinatago. Bakit po tay? Mabaho po ba ako? Maliligo na lang muna po ako. Mukha atang naalikabukan ako sa labas eh. Ang dami kasing mga sasakyan. Hindi naman anak. May naamoy lang akong pamilyar sa akin. Parang amoy na matagal ko nang hindi naaamoy. Sigurado ka bang sa labas lang kayo galing ni Bena? Oo po. Sa kainan lang kami nagpunta ni Bena kanina. Sige po tay ha. Maliligo na muna po ako. Ang baho ko na nga yata eh. Sige anak, magpalit ka na ng gamit mo. Inamoy ni Jelay ang sarili niya. Ngunit wala naman siyang naamoy na kakaiba. Napansin niya na baka kumapit ang amoy ng insenso mula sa bahay na pinuntahan nila. Habang lumilipas ang araw, wala pa ring natitipuhan si Jelay na lalaking gagayumahin niya. Nagpunta na sila sa iba't ibang lugar pero ni isa wala siyang ibang naiisip kundi si Paulo, ang binatang nagbigay sa kanya ng gayuma. Tingin mo ba, Bena, gagana tong gayuma? Paano naman natin malalaman, bakla? Hindi pa nga natin sinusubukan. Bakla, gagana kaya ito kapag sa kanya ko mismo ginamit? Malawak ang ngiti na sumilay sa labi ni Jelay. Pagtataka naman ng nabaka sa pinsan niya. May iilang tao sa paligid kaya sinundan ni Bena ang tingin ng pinsan niya. Mula sa hindi kalayuan, natanaw ni Bena si Paulo. Gagana sa kanya? Kay Paulo mismo? Oo, ano sa tingin mo, Bading? Bakla, talaga bang hibang ka na? Naisipan mo pa talagang gayumahin mismo ang nagbigay sa'yo ng gayuma? Bakit? Masama ba? Tignan mo kasi siyang maigi oh. Ang ganda ng katawan niya. Ang gwapo niya. Alam mo naman 'di ba na ganyang klase ng lalaki ang gusto ko.
Siya mismo ang lalaki na pangarap ko. Nakatitig lang si Jelay sa binata. Mas lalo siyang nakaramdam ng panghihina habang nakikita niya ang matikas niyang pangangatawan. Tigil-tigilan mo yung kahibangan mong babae ka. Kaloka! Try natin? Sandali lang, dala ko to palagi eh. Mukha pa naman siyang nauuhaw. Nagtago ang dalawa sa likod ng lumang gusali kung saan nila ipinatak sa isang bote ng tubig ang gayuma. Hinanap rin kaagad nila si Paulo. Hello. Ikaw si Paulo, hindi ba? Jelay nga pala. Ngiti lang ang iginawad ni Paulo sa dalaga bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Maraming bitbit na plastik si Paulo. Doon naisipan ni Jelay na ilagay ang tubig na may gayuma. Habang naglalakad si Paulo, pinagmamasdan niya ang binata hanggang sa kinuha niya ang tubig na nasa plastik. Binuksan niyo ni Paulo at ininom lahat na para bang uhaw na uhaw siya. Ayan na, nainom na niya. Ano na kayo mangyayari? Lumapit si Jelay kay Paulo. Sa puntong hahawakan na ni Jelay ang kamay ni Paulo, napapikit ang dalaga dahil sa hampas ng malakas na hangin sa mukha niya. Napuwing pa siya sa nangyari. Ayos ka lang ba? Aray, ang sakit ng mga mata ko. Napuwing yata ako eh. Parang may gumasgas sa mata ko. Marami kasing dumi rito. Halika, doon tayo para maalis natin ang puwing mo. Nagtungo ang dalawa sa isang silid. Katulad ng sinabi ni Paulo, tinulungan niya si Jelay na maalis ang puwing sa mata niya. Hinipan ni Paulo ang mata ng dalaga habang nakahawak siya sa kanyang dalawang pisngi. Ayan, wala na. Salamat Paulo ah. Akala ko magagasgasan ng mga mata ko eh. Wala yun. Mag-iingat ka na lang palagi. Sige, aalis na ako. Halos sumigaw ang kalooban ni Jelay ng mga sandali na yon. Hindi pa nakakalayo si Paulo ay huminto na kaagad at lumingon sa kanya. Sana magkita ulit tayo bukas. Matamis na ngiti ang ibinahagi ng binata kay Jelay bago siya tuluyang umalis. Dali-dali namang tumakbo si Bena sa tabi ng pinsan niya. Oh, nakita mo yun? Nakita mo na kung paano siya maging maalaga sa akin? Ay, hindi ako makapaniwala. Sinabi niya pa na sana bukas magkita kami. OMG! Gaga ka talagang babae ka? Ang lakas talaga ng loob mo! Walang pagsidla ng tuwa ni Jelay sa mga oras na yon. Nakangiti lang siya buong maghapon hanggang sa nakauwi na siya sa bahay nila. Para bang ang tingin niya sa mundo ay isang piraso ng mga makukulay na bagay. Naabutan ni Jelay ang kanyang ama na naglilikom ng mga tuyong dahon. Bakit ngayon ka lang nakauwi, Jelay? Kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho? Iba ang nahanap ko, Tay. Mas maganda pa sa trabaho. Balak na sanang magsalita ni Tatang Soryo, ngunit natigilan siya ng humangin at ang simoy na ito ay papunta sa kanya. Napatakip siya ng kanyang ilong. Dahil dito, napansin siya ni Jelay. Inamoy ng dalaga ang katawan niya. Amoy pawis po ba ako, Tay? Ang init naman kasi sa labas eh. Naintriga na namang bigla si Tatang Soryo. Sigurado ka ba, Jelay, na wala kang ibang ginagawa? May iba ka bang pinupuntahan? May nakakausap ka bang ibang tao? Wala naman po. Kahit tanungin niyo pa si Bena, siya lang naman ang madalas kong kasama eh. Bakit niyo po ba naitanong? May kakaiba po ba sa amoy ng katawan ko? Bumabaho po ba ako? Amoy pawis ba? Amoy putok? Ano po? May kakaiba sa amoy mo eh. At alam kong ang ganyang amoy ay mga taong may ginagawa na para sa... Para po saan? Hindi umimik si Tatang Soryo. Umiwas na lang siya sa anak niya at kinukumbinsi ang sarili na mali lang ang kanyang iniisip. Ayaw niyang magbitaw ng mga salita na maaaring uungkat sa nakaraan at matagal nang nakabaon sa limot. Iniba na lamang ng matanda ang usapan. Kumakain ka pa ba, Jelay? Ang konti naman yata ng kinain mo. Nagbabawas ka ba ng timbang? Tignan mo ang katawan mo.
Ang payat mo na masyado. Hindi po, Tay. Nagda-diet ka ba? Tatay naman, hindi lang po talaga ako gaanong makakain. Para kasing may kakaibang lasang pagkain natin eh. Bakit po ba ganun? O baka may kakaiba akong nalalasahan sa tubig? Bukas nga po magpalit na tayo ng pinagkukuhanan natin ng tubig. Nakatingin lang at nag-oobserba si Tatang Soryo sa anak niya. Tinikman niya rin ang tubig at ang ulam nila. Wala naman siyang ibang nalalasahan. Bakit wala naman akong ibang malasahan? Sigurado ka bang may kakaiba kang nalalasahan? Hindi ba masarap? Masarap naman po ang ulam niyo. Sadyang may kakaiba lang. Para kasing mapait, hindi ko po mawari kung lasa ba itong dahon o kung ano man. Lulutuan na lang kita ng bagong ulam. Pinigilan naman ni Jelay ang kanyang ama. Ay, wag na po, Tay. Okay na ako. Tsaka nakakain ko naman po eh. Hindi ko lang talaga siya ma-enjoy. Sigurado ka ba? Opo, Tay. Baka may kakaiba lang ngayon sa dila ko. Pero masarap naman po. Nakatingin si Tatang Soryo sa anak niya. Inoobserbahan siya at halatang may nais na itanong. Bakit po, Tay? May problema po ba? May mga napapansin lang ako, anak. May gusto lang sana akong itanong sa'yo, ha? Tungkol naman po saan? Hindi kaagad nagsalita si Tatang Soryo. Sinusukat niya ang emosyon at kanyang utak. Gusto niyang may malaman sa anak niya, ngunit hindi niya diretsyong maitanong. Wala ba kayong nakakausap ni Bena na ibang tao? Kunwari may mga kinalaman sa itim na mahika, mga ganon. Wala naman po. Hindi naman kami naniniwala sa ganyan eh. Tay, pwede po ba? Huwag na po natin yung pag-usapan pa. Kumain na po tayo. Hindi niyo pa po ginagalaw yung pagkain niyo eh. Nakamasid lang si Tatang Soryo sa inasta ng kanyang anak. Kilala niya si Jelay, kaya alam niya kapag may bagong nangyayari dito. Hindi lang mawari ni Tatang Soryo kung ano yun, kaya nais niyang tuklasin kung ano nga ba ang nililihim ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang umalis si Jelay. Mag-isa lang siyang nagtungo sa bayan kung saan nakita niya si Paulo na tila may hinahanap. Inayos ng dalaga ang kanyang sarili bago nilapitan si Paulo. Hi Paulo, kamusta ka na? Andito ka ah. May bibilhin ka na naman ba? Hindi inaasahan ni Jelay ang nakita niyang reaksyon mula kay Paulo. Tila ba naging isa siyang nakahahali ng babae sa mga kumikinang na mata ni Paulo. Ang labi ng binata ay gumawad ng napakatamis ng ngiti. Nagpakita ka rin. Alam mo bang kanina pa ako naghihintay sa'yo? Naghihintay ka sa akin? Bakit mo naman ako hihintayin dito? Oo, hindi ba ang sabi ko sa'yo na magkita tayo rito? Gusto mo bang kumain? Oo naman. Sige ba? Hindi ko naman alam na ako lang pala ang hinihintay mo rito. Hindi ko nga rin alam kung ano ba nangyari. Basta ang gusto ko lang mangyari ngayong araw ay ang makita ka. Gusto kitang makasama. Isa pa, ang ganda mo pala. Lalo na kapag nakakasama kita, Jelay. Parehong namula ang magkabilang pisngi ng dalaga. Totoo ba yung sinasabi mo? Binobola mo lang ako eh. Bakit? May gusto ka na siguro sa akin ano? Paniniyak pa ni Jelay. Bakit? Masama ba na magkagusto ko sa'yo? Siguro may nobyo ka na. Naku, wala akong nobyo ha. Isa pa, matagal na akong single. Hindi naman din ako mapili sa mga lalaki. Ang gusto ko lang ay matipuno, gwapo, matangkad, moreno at mabait. Kagaya mo. Napakamot sa likuran ng ulo ang binata. Okay na ba sa'yo ang pangalan na Paulo? Para kasing siya yung binabanggit mo eh. Oo naman, kasi siya naman talaga yun eh. Nagpalitan ng binata't dalaga ng tawanan sa isa't isa. Pareho silang dalawang naglilibot sa bayan. Dahil ito na ang pangarap ni Jelay, sinamantala na niya ang bawat sandali habang may bisa pa ang gayuma sa binata. Maghapon hanggang sa sumapit ang dilim silang magkasama. Ayaw pa nga sanang umalis ni Paulo eh. Ayaw pa niyang mawalay sa kanya ang dalaga.
sigurado ka ba na uuwi ka na? Paano kaya kung magsama na tayo sa isang bahay? Isang araw pa lang na nagiging tayo kung makaaya ka naman kagad sa akin. Saan mo naman tayo gustong tumira? Para bang may paru-parong naglalaro sa tiyan ni Jelay habang kausap si Paulo, ang pinapangarap niyang lalaki. May nakita akong pinauupahan na bahay. Kunin na kaya natin yon para doon na tayo magsama. Hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko. Parang iniisip ko pa lang na matutulog ako na hindi ka kasama. Pakiramdam ko, mapipigtal na ang hininga ko eh. Sige na, mahal. Hindi na alam ni Jelay kung ano bang dapat niyang gawin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero ayaw niyang sayangin ang oportunidad na nasa harapan na niya. Hindi niya rin alam ang sasabihin sa kanyang ama. Sige, bukas magkita tayo ha. Tapos tignan natin ang bahay na sinasabi mo ha. Gusto mo na kagad na tumira tayo sa iisang bahay? Ganyan ka na ba talaga kabaliw sa akin? Kung alam mo lang kung gaano ako kabaliw sa'yo. Parang hindi na ako makapaghintay pa ng bukas. Paano kung ngayon na kaya natin gawin yon? Tara na, para makalipat na tayo. Gabi na masyado, mahal. Bukas na lang para may oras din tayo na makapaglipat ng mga gamit. Kailangan ko pang kumuha ng gamit ko sa bahay namin eh. Alam mo naman, hindi ko pa sinasabi sa tatang ko na may nobyo na ako. Ayoko kasing sabihin sa ngayon eh. Gusto kong gulatin siya sa araw na mismo ng kasal natin. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Ngunit mabigat ang bawat hakbang ni Paulo palayo kay Jelay. Pakiramdam niya ay may malakas na hangin na humihila sa kanya papalapit kay Jelay. Kinabukasan, nag-eempake na si Jelay ng mga damit niya sa maliit na bag. Saan ka pupunta, Jelay? Bakit nag-iempake ka na? Nagulat si Jelay nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. May trabaho po akong pupuntahan. Siguro po mga ilang linggo lang akong mawawala sa bahay. Huwag po kayong mag-alala. Dadalawin ko din naman kayo. Ngayon ka na ba aalis? Bakit biglaan naman yata? Hindi mo pa sinabi sa akin yung kagabi pa. Anong oras ka nga pala umuwi ha? Hinahanap ka ni Bena. Akala ko pa naman magkasama kayo. Hindi ko na po nasabi kasi pansin ko na masama ang pakiramdam niyo eh. Pasensya na po, Tay. Hindi na kumibo si Tatang Soryo sa sinabi ng kanyang anak. Umiiling lang siya dahil pansin niya ang pagiging aligaga ni Jelay. Alam ng matanda na may tinatago ang kanyang anak, ngunit hindi nga lang niya masabi kung ano nga ba ito. Sige po, Tay ha. Aalis na po ako. Kailangan ko na pong magmadali eh. Tatawagan ko na lang po kayo. Sige anak, mag-iingat ka palagi ha. Humalik si Jelay sa pisngi ng kanyang ama. Mas lalong naamoy ng kanyang ama ang singaw na lumalabas sa katawan ng dalaga. Konti na lang ay kukumprontahin na ng kanyang ama si Jelay tungkol rito. Ngunit mas mabilis pang umalis si Jelay kesa sa pagpapasya ng ama niya. Patago na nagkita ang dalawa hanggang sa napuntahan nila ang bahay na lilipatan nila. Nakakatuwa naman na makita kong bahay natin, mahal ko. Yumakap si Jelay kay Paulo. Hinaplos naman ng binata ang buhok ng babae. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya, magiging mag-asawa na tayong dalawa, tapos bubuo na tayo ng masaya nating pamilya. Nakikita mo na ba ang magiging resulta ng pag-iibigan nating dalawa? Ipinapangako ko sa iyo na magiging isa akong mabuting asawa at tatay sa magiging anak natin. Hayaan mo, sa susunod mas maganda na ang bahay natin. Sa ngayon nagsisimula pa lang tayo at kapag may mga anak na tayo, sisiguraduhin ko sa iyo na mas mataas pa dyan ang paglilipatan natin. Wala naman sa akin kung gaano kataas ang bahay o magiging tirahan natin, mahal. Ang mahalaga sa akin sa ngayon ay ang magkasama tayo. Hindi ba yun naman ang gusto natin? Ang hindi na magkahiwalay pa? Tama ka nga, mahal ko. Inayos nilang dalawang bahay at ang mga magiging laman noon. Kahit naiilan lang din ang mga gamit nilang nadala. Nang matapos sila, nagpahinga silang dalawa sa kwarto. Magkayakap sila habang ang mga labi ay may malawak na ngiti. Alam mo ba, matagal ko ng pangarap ang ganito. Ang akala ko nga masyado na akong matanda para kiligin eh. Pero ngayon mas pinararamdam mo sa akin na ang bata ko pa pala. Salamat, mahal ko.
Eh di, ngayon parang gusto ko na iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Lalo na ngayong nakikita ko sa iyo na dapat ka lang kiligin sa akin. Ikaw pa lang ang nakikita ko, kinikilig na talaga ako. Hindi mo na kailangan mag-effort. Kahit na, ako pa rin ang dapat magparamdam sa iyo ng isang wagas na pagmamahal. Sa ganda mong yan, panigurado ko na marami ang gustong umangkin sa iyo. Kaya tingnan mo, kahit bago tayo binabakuran na kaagad kita. Baka nga bukas pakasalan na kita eh. Ang bilis mo naman, pero yan ang gusto ko. Alam mo ba na sa aming magpipinsan, ako na lang yata ang walang anak at asawa? Palagi nga nilang tinatanong sa akin kung kailan ba ako mag-aasawa Na kesyo tatanda na raw akong mag-isa, walang mag-aalaga, walang magmamahal. Kaya laking pasalamat ko na hindi mangyayari ang mga sinasabi nila sa akin kasi nandito ka na. Hindi ka na ulit mag-iisa dahil kahit na anong mangyari, mamahalin kita ng wagas. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya habang sabay natin palalakihin ang mga anak natin. Paano ba yan? Pwede na tayo magsimula sa baby number 1. Humagikgik si Jelay nang sinundot-sundot ni Paolo ang kanyang tagiliran. Ano ba, mahal? Nakikiliti ako. Patuloy na nagharutan ng dalawa. Walang katapusan ng ligaya sa munting tahanan na binubuo ng mga pangarap. Pangarap na walang kasiguraduhan ng wakas dahil batid naman ni Jelay na bunga lang ang lahat ng ito ng mahika. Sarap naman ang niluto ng asawa ko. Ang galing mo pala magluto. Para tuloy lalo akong nababaliw sa'yo. Ikaw talaga, ayan ka na naman sa mga mabulaklak mong salita Habang naghahalo ng nilulutong pagkain si Jelay, yumakap sa likuran niya si Paulo. Ang aga mo naman atang nagising, mahal ko. Umupo ka na lang muna para makapagpahinga ka. Tatawagin na lang kita kapag tapos na akong magluto. Ayoko, gusto ko sa tabi mo lang ako palagi. Gusto ko yung ganito, kayakap kita. Ang saya lang isipin na ganito tayo kasaya. Ang swerte ko talaga na mabiyayaan ako ng mabuting asawa. Maganda at maalaga pa. Tsaka, ang galing pa magluto. Naglalambing na naman ang asawa ko. Palagi mo na lang yung sinasabi sa akin Dahil hindi ako magsasawang ipaalala sa iyo kung gaano ba kita kamahal. Hinarap ni Paulo si Jelay at hinawakan siya sa pisngi. Mahal na mahal kita, asawa ko. Ang mga labi nila ay nagtagpo. Walang pagsidla ng tuwa ni Jelay. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong klase ng pagmamahal. May naging ex naman ako pero hindi ganito kasaya. Ikaw ang nagbigay buhay sa mundo ko, Paulo. At handa akong ipakita sa iyo ang lahat ng klase ng pagmamahal. Matatamis ang mga salita, katulad ng tamis ng kanilang pagsasama. Nagpatuloy ang pagsasama na puno ng saya. Nararamdaman ni Jelay ang pag-ibig na matagal na niyang hinahangad. Ngunit isang klase ng pag-ibig na hindi niya rin kayang ihayag. Nagtatago siya sa tatang niya at kahit ang pinsan niya ay walang alam sa mga nangyayari sa kanya. Hanggang isang araw, habang nasa kasarapan sila ng pagtulog, biglang bumalikwas ng bangon si Paulo at napasigaw mula sa isang masamang panaginip. Ah! Mahal, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Bakit pawis na pawis ka? Kumalma ka, mahal ko. Napahilamos si Paulo sa kanyang muka. Si Jelay naman ay nagmamadaling kumuha ng tubig para mapainom sa kanyang nobyo. Hindi matigil si Paulo sa pagsigaw, ngunit hindi ito dahil sa sakit, kung hindi dahil sa may bumabagabag na bagay sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo, mahal? Hindi ko maintindihan, pero may napapanaginipan ako isang babae. Tinatawag niya ng paulit-ulit ang pangalan ko. Hinahanap niya ako. Umiiyak siya habang ako nakikita kong sarili kong nakagapos at hindi ko magawang makalapit sa kanya. Nakikita ko ang pagsusumamo niya sa akin. Nararamdaman ko siya. Baka naman binabangungot ka lang, mahal. Hindi maganda ang ganyan. Hindi ako natatakot sa kanya. Sa halip nakakaramdam ako ng kakaiba sa dibdib ko. Pakiramdam ko, matagal na kami magkakilalang dalawa. Naguguluhan na ako, mahal.
Sino ang babae na yun? Para bang nararamdaman siya ng kaluluwa ko. Hindi ko alam, pero panaginip lang yan. Hayaan mo na. Alam kong wala lang yan. Baka may mga nangyari lang na hindi maganda. Normal lang naman na managinip tayo, kaya wag mong isipin ng ganyan, mahal ko, ha? Batid ni Jelay kung ano ang tinutukoy ni Paulo. Marahil ay may parte sa buhay niya na natatabunan ng gayuma at ngayon ay tila ba binabagabag siya sa kahit na anong aspeto. Hindi alam ni Jelay ang mga susunod niyang gagawin, lalo pa at kay Paulo siya nagpagawa ng gayuma. Kinaumagahan, nagpasya si Jelay na makipagkita sa kanyang pinsan na si Bena. Saan ka ba nagpupuntang babae ka? Alam mo ba nagtatanong sa akin ng tatang mo kung saan ka raw nagtatrabaho? Hindi ko naman alam ang isasagot ko sa kanya. Ang dami nangyayari kung alam mo lang. Tulungan mo ko. Kailangan ko ng tulong mo, please. Tungkol naman saan? Pakiramdam ko may kumukontra na ng gayuma kay Paulo. Napapadalas ang panaginip niya tungkol sa isang babae. Tulungan mo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Hoy bakla ka, kaya siguro wala ka sa bahay niyo dahil nagsasama na kayong dalawa ni Paulo, no? Gaga ka talaga? Kung ano-ano nang ginagawa mo, girl. Kung gusto mo magkatotoo yan, ipakilala mo na sa tatang mo si Paulo at ilabas mo sa lahat. Hindi yan patago-tago kayo. Saan naman kayo nakatira niyan? Kahit ako hindi mo pinagsasabihan. Pakiramdam ni Jelay ay naririndi siya sa boses ng pinsan niya. Please lang, wag mo na muna akong pagalitan. Wag mo na munang isipin yung mga ganyang bagay. Tulungan mo na lang kasi ako. Kailangan ko makuha ulit ang gayuma. Bumalik tayo sa bahay nila Paulo. Nakawin natin yung mga gayuma doon. Yan ang hindi ko magagawang itulong sa'yo. Aalis kami mamaya. Nakipagkita lang talaga ako dahil nag-aalala na ako kung saan ka ba napadpad. Magpunta ka na rin sa tatang mo. Alam mo ba nag-aalala na siya sa'yo? Napakamot na lang si Jelay sa ulo niya. Tuloy-tuloy siyang pinapangaralan ng pinsan niya, ngunit hindi niya yon pinapansin. Mag-isa siyang nagtungo sa bahay ni na Paulo. Ang alam niya ay wala nang nakatira doon dahil base sa kwento ni Paulo, matagal nang namayapa ang kanyang lola. Pagkarating ni Jelay sa bahay ni na Paulo, laking gulat niya nang may makita siyang isang dalaga na naglilikpit ng mga gamit. Sino ka? Lumingon ang babae kay Jelay matapos nitong ibaba ang bungo ng hayop. Naglilikpit siya ng mga gamit sa bahay. Pasensya ka na, pero wala rito ang nagbebenta ng gayuma eh. Niligpit ko na rin dahil hindi ko alam kung babalik pa siya. Nasaan ang mga gayuma? Tsaka sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit niya? Nobya ako ni Paulo. Matagal na siyang hindi umuwi rito. Natahimik si Jelay sa kanyang nalaman. May kailangan ka ba? Ang mga gayuma? Nasaan ang mga gayuma? Pasensya ka na pero wala na rito eh. Naitapon ko na. Bakit mo itinapon? Bakit ba pinapakialaman mo ang mga gamit ni Paulo? Ibigay mo sa akin ang gayuma! Itinulak niya si Ana para halughugin ang buong bahay. Huwag kang manggulo rito. Sinabi ko na sa'yong itinapon ko na yon, kaya huwag ka nang maghanap pa. Lumabas ka na rito dahil wala ka nang mapapala pa. Matagal ko nang sinasabi kay Paulo na tigilan na niya ang pagbebenta ng gayuma. Ngayon maging siya, hindi ko na rin mahagilap. Baliw ka na ba? Kailangan ko ng gayuma. Kailangan kong mapigilan ang ginagawa mo sa kanya. Ginagawa ko sa kanya? Kanino? Pwede bang tigilan mo na si Paulo? Huwag ka nang manggulo pa. Hindi na ikaw ang mahal niya. Ano bang sinasabi mo? Alam mo ba kung nasan si Paulo? Doon lamang nahimasmasan si Jelay nang marinig niya ang tanong ni Ana. Ngayon na wala na siyang hawak pang gayuma, alam niya na kahit na anong oras ay maaaring mawala ng bisa kay Paulo. Dismayado na umuwi si Jelay sa bahay nila. Naabutan niya pa si Paulo na nakaupo sa sahig habang hawak ang ulo niya. Mahal ko, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko! Ang sakit ng ulo ko kakaisip sa isang babae. Hinahanap niya ako. Naririnig ko ang boses niya, hinahanap niya ako. Tinatawag ako ng babae, mahal ko. Sino siya? May mga naaalala ko pero hindi malinaw.
Huwag mong pakinggan yan, mahal ko. Baka mga masasamang kaluluwa yan na gumugulo sa atin. Hayaan mo yan. Umalis na lang kaya tayo rito. Hindi pwedeng makita niya tayo. Hindi na nakapagsalita pa si Paulo. Napuno ng mga katanungan ng utak niya. Ang daming bumabagabag, lalo pa at naaalala niyang mga bagay kasama ang babae na yun. Ngunit hindi ito malinaw. Nararamdaman na ni Jelay na nahahati na ang pagmamahal ni Paulo at nagpaparamdam na ang totoong damdamin niya sa babae na tunay niyang minamahal. Ilang araw ang lumipas, ganito palagi ang nangyayari kay Paulo hanggang sa nawalan na siya ng gana sa relasyon niya kay Jelay. Mahal, kumain na tayo. Nagluto ako ng ulam oh. Alam ko na paborito mo ito. Wala akong ganang kumain. Marami ako iniisip. Iniisip mo na naman ba ang babae sa panaginip mo? Bakit ba palagi ka nag-aabala sa kanya? Ako ang narito. Ako ang nobya mo. Ako ang mahal mo. Hindi ba, Paulo? Hindi kumibo si Paulo na mas ikinasama ng loob ni Jelay. Hindi niya na rin siya sinabayan kumain o kahit ang suyuin man lang para bang naubos na ang pagmamahal niya sa kanya. Ngunit may koneksyon pa rin sila dahil sa gayuma. Hanggat hindi nawawala ng tuluyan ng gayuma, hindi siya magagawang iwan ni Paulo. Marahil yun na lamang ang pinanghahawakan ni Jelay. Habang nagpapahinga ang dalawa, may sunod-sunod na katok na narinig na nagmula sa pinto. Si Jelay ang lumapit. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang babae na nagpunta sa bahay namin. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Paulo? Sino yan, mahal? Si Paulo ba yun? Alam kong si Paulo yun. Ilabas mo si Paulo. Alam kong tinatago mo siya sa akin. Ibalik mo sa akin ang nobyo ko. Wala akong ibabalik sa'yo dahil akin siya. Huwag kang manggugulo sa buhay namin kung ayaw mong masaktan. Umalis ka rito. Lumayas ka na. Ibalik mo na siya sa akin. Alam kong may ginawa ka sa kanya. Wala akong ginagawa sa kanya. Mahal namin ang isa't isa. Sa kanya mo ginamit ang gayuma, tama ba? Sinisigurado ko sa'yo na matatapos tong lahat. Gagawa ako ng paraan. Pabalagbag na isinara ni Jelay ang pintuan. Hindi na rin niya mapigilan na mapahawak sa kanyang dibdib dahil pakiramdam niya ay sasabog na siya. Hindi maaari ang ganito. Alam na ng babaeng yun ang buong katotohanan, kaya hindi maaaring malaman din ito ni Paulo. Nagmamadaling lumapit si Jelay kay Paulo. Ano bang nangyayari sa'yo? Masyado kang aligaga. Sino ba ang babaeng kausap mo? Umalis na tayo rito. Bilisan mo. Likumin na natin ang mga gamit natin. Hindi maaaring maabutan niya tayo rito. Maabutan nino? Basta, wag mo nang itanong kung sino siya. Kapag sinabi kong aalis tayo, kailangan nating umalis. Hindi kumilos si Paulo na mas lalong kinainis ni Jelay. Ano bang problema mo? Bakit ayaw mo pang kumilos? Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Hindi mo ba nakikita na madilim na ang paligid? Saan mo naman gustong pumunta? Luluwas tayo ng Maynila o kahit saan basta malayo sa kanilang lahat. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi tayo makakaluwas ng Maynila. Wala tayong magagamit na pera. Wala tayong bahay dun. Sino ba kasi ang iniiwasan mo? Hindi tayo aalis dahil ito na ang bahay natin. Aalis tayo rito. Gagawa ako ng paraan para makalayo. Hindi ako papayag na manatili tayo sa lugar na ito. Hindi mapilit ni Jelay ang nobyo niya na umalis. Pakiramdam niya kahit na anong sabihin niya sa kanya ay hindi siya pakikinggan. Nag-aaway na rin sila na mas lalong nagpapalayo ng loob ni Paulo. Dahil sa kagustuhan ni Paulo na manatili, kailangan ni Jelay na mag-isip ng paraan kung paano nga ba niya maaalis sa buhay niya ang nobya ni Paulo. Kinabukasan, nagising si Jelay dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ano ba ito? Bakit sobrang sakit ng tiyan ko? Ha? Anong nangyayari sa'yo, mahal ko? Hindi ko alam. Basta pagising ko, sobrang sakit na lang ng tiyan ko. Ano ba ito? Tulungan mo ko. Ang sakit ng tiyan ko. Parang may tumutusok na matatalim na bagay. Namimilipit sa sakit si Jelay. Hindi na siya makatayo dahil sa pangingirot.
Hindi niya rin kinakaya ang hapdi ng balat niya sa mga pagkakataon na dumadampi sa kanya ang hangin. Para bang may mga karayom na tumutusok sa bawat parte ng katawan niya. Pakiramdam niya na tinatahi siya. Halo-halong sakit na ang nararamdaman ni Jelay. Hindi ko na kaya ang sakit na nararamdaman ng balat ko. Sobrang sakit ng balat ko. Wala akong sugat na nakikita pero sobra-sobra ang paghapdi. Magpunta na kasi tayo sa doktor. Bakit ba ayaw mong lumabas tayo ng bahay? Ayoko! Hindi pwedeng may makakita sa atin sa labas. Lalo na ang babaeng yun. Hindi nila tayo pwedeng makita. Sino bang babae? Mahal, nahihirapan ka na pero ang dami mo pa rin iniisip. May babaeng gusto kang kunin sa akin. Isa siyang baliw na inaakalang sa kanya ka. Pero mahal, hindi ba akin ka lang? Akin ka lang! Hindi nagsalita si Paulo. Napatingin na lamang siya sa malayo. Patuloy pa rin kasi siyang naguguluhan sa kung ano nga ba ang mga nangyayari. Tulungan mo ako, mahal ko. Sobrang sakit na. Namimilipit sa sakit si Jelay. Sa bawat galaw niya, mas lalo siyang nagiging masakit. Tila ata dugo na rin ang niluluha ng mga mata niya. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko, mahal ko. Ayaw mo naman magpatingin sa doktor. Huwag mo akong iiwan, ha? Huwag mong hahayaan na may ibang babae na kukuha sa'yo. Tayo lang ang magmamahalan habang buhay, katulad ng sumpaan nating dalawa sa isa't isa. Huwag ka na mag-isip ng mga ganyan. Kumalma ka lang, mahal ko. Mas lalo ka lang masasaktan yan. Ipangako mo sa akin, please. Oo, pangako. Hindi maramdaman ang pangako na yon ni Paulo. Para bang may alinlangan siya sa mga sagot niya. Ngunit sinabi niya na lang yon upang hindi masaktan si Jelay. Ilang araw ang lumipas, ganun pa rin ang nararamdaman ni Jelay. May oras na sobrang sakit ito at may mga panahon naman na kalmado. Hanggang sa… Paulo, mahal ko, nasan ka? Walang sumasagot kay Jelay. Marahan siyang tumayo kahit na masama pa rin ang pakiramdam niya. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Ana na kinakausap si Paulo. Paulo, anong ginagawa mo? Bakit mo kinakausap ang babae na yan? Ikaw naman babae ka. Bakit ka ba nanggugulo sa relasyon namin? Hindi ba sinabi ko na sa'yong wag mo na kaming pakikialaman? Napatingin ang dalawa kay Jelay. Bumakas sa mga mata ni Paulo na naguguluhan na siya sa mga nangyayari. Ayan, siya ang babae na gumagayuma sa'yo. Ako mismo ang asawa mo. Hindi mo siya mahal, Paulo. Magising ka na. Ako ang nag-iisang babae sa buhay mo. Hindi ba sa akin ka nangako ng wagas na pag-ibig? Sumama ka na sa akin. Hindi ko na alam. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Ikaw ang babaeng nakikita ko sa panaginip ko. Pero bakit hindi kita maalala? Bakit hindi ko magawang makawala kay Jelay? Mahal ko, huwag mong hahayaan na lasunin ng babae na yan ang utak mo. Ako talaga ang mahal mo. Ginugulo niya lang tayong dalawa. Nakikita niya na masaya ka sa akin at isa siyang baliw na babae na gustong manira ng ating relasyon. Ako ang mahal mo. Ikaw babae ka, umalis ka na rito. Ako pa ang aalis? Ngayon pa ba na nakukuha ko na pabalikan dapat na sa akin? Lumapit si Jelay para hilahin si Paulo. Hindi naman magawa ni Paulo na umalis sa tabi ni Jelay kahit na ang puso niya ay nagsusumigaw na si Ana nga ang tunay niyang minamahal. Alam nating pareho na hindi mo siya makukuha sa akin. Nagkakamali ka, Jelay. Alam ko ang ginagawa ko at ngayon pa lang matakot ka na dahil unti-unti na ring babalik sa iyo ang lahat. Makikita mo, mawawala ng bisa ng gayuma na ginamit mo sa kanya. Umalis ka na rito! Umalis ka na! Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama si Paulo. Ganun ba? Ito ang dapat sa'yo! Hinila ni Jelay ang buhok ni Ana. Kahit pa man nahihirapan siya sa kondisyon niya, pinaglaban niya pa rin si Paulo. Malakas na sampal ang binigay ni Jelay kay Ana. Lalayas ka rito o dadanak ang dugo mo sa lupang kinatatayuan mo? Ano bang ginagawa niyo? Bakit ba kayo nag-aaway? Itigil niyo na to!
Ayos ka lang ba, mahal? Hindi maganda ang kalagayan mo. Nagkaroon ka pa ng sugat. Ngayon nakikita mo na? Nakita mo na kung sino sa atin ang mahal niya? Umalis ka na rito at wag mo na kaming guluhin pa. Hindi na nakapagsalita pa si Ana dahil agad ding pumasok sina Paulo at Jelay sa loob ng kanilang bahay. Bakit ba nakikipag-usap ka sa babaeng yon? Simula ngayon, hindi ka na lalabas ng bahay. Wala sa atin ang lalabas ng bahay. Hindi kita maintindihan. Bakit mo ako tinatago sa lahat? Bakit maraming sinasabi ang babaeng yun na nakakapagpabalik ng mga alaala ko? Para akong ibang tao at totoo bang sinasabi niya tungkol sa gayuma? Wala! Wala akong ginawang ganyan sa'yo. Ang nararamdaman mo sa akin ay tunay na pagmamahal. Ako ang mahal mo. Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Bubuo tayo ng sarili nating pamilya, mahal. Mahal ko, huwag mo naman siyang pakinggan. Nakaramdam ng awa si Paulo nang makita niyang lumuluha si Jelay. Dahil sa sakit na rin na nararamdaman ng dalaga, hindi niya napigilan na mapaluhod sa sakit. Ang sakit, mahal ko! Napabaluktot si Jelay dahil sa sakit ng tiyan niya. Mas lalo itong humahapde. Tila ba hindi lang mga karayom ang nararamdaman niyang tumutusok, kundi mga matatalimpang bagay. Sa sobrang sakit, hindi na niya napigilan na sumuka. Mahal, dadali na kita sa doktor. Kahit na ayaw ni Jelay umalis, binitbit siya ni Paulo papunta sa pinakamalapit na ospital. Doon ay hinarap kaagad ng doktor si Jelay. Ano po ang gagawin namin, Dok? Matagal niya nang nararamdaman to. Saad naman ng doktor, magbibigay na lang siya ng reseta para sa mga gamot na iinumin ni Jelay. Dagdag pa ng doktor kay Paulo na ibabalik din ang pasyente sa klinikang yon matapos maubos ang mga gamot na inireseta. Sige po, Dok. Salamat. Inabot ng doktor ang reseta habang si Jelay naman ay nanghihina pa rin. Hapuna ang paghinga niya na para bang kahit anong oras ay mawawalan na rin siya ng buhay. Hindi na rin niya maigalaw ang bawat parte ng katawan niya. Para bang nakagapos ang mga yun. Iuuwi na muna kita, mahal ko. Tapos bibili ako ng gamot mo. Huwag ka nang lumabas mag-isa. Balak sanang magsalita ni Paulo nang marinig niya ang boses ng pinsan niya. Jelay! Aba! Ano nangyayari sa'yo, pinsan? Nang tapunan nila ng pansin si Jelay, nakita rin ng dalaga na kasama ni Bena ang kanyang ama at si Ana, ang tunay na karelasyon ng ginayuma niyang si Paulo. Anak ko, ano nangyayari sa'yo? Sandali, anak niyo siya? Oo, siya ang nag-iisa kong anak. Siya ang babaeng gumayuma kay Paulo. Siya rin ang babaeng binigyan niyo ng ritual. Ano? Walang hiya ka. Sariling anak ko pala sinasaktan ko. Kaya pala gano'n na lang ako makaramdam ng kakaiba dahil sariling dugo ko mismo ang ginagawa ko ng ritual. Sandali nga lang po. Teka lang, ano ba nangyayari? Ang ibig niyo bang sabihin kaya nagkakaganito si Jelay kagagawan mo, Ana? At ng sarili niyang ama? Wait lang, Tatang Soryo, gumagamit ka ng mahikang itim? Tapos ginayumang ng gagayuma? Ang gulo! Wala na akong pakialam. Kailangan ko magamot ang anak ko bago pa man may mangyaring masama sa kanya. Tay, huwag niyo akong ilayo kay Paulo. Nagkakagulo sila sa labas ng ospital habang si Jelay ay nagmamakaawa sa kanyang ama na huwag siyang ilayo kay Paulo. At si Ana naman ay hindi hinahayaan ng nobyo na sumunod sa kung saan pupunta si Jelay. Tay, parang awa mo na. Huwag mo akong ilayo kay Paulo. Mahal ko po siya. Anak, alam mo ba ang ginagawa mo? Maling-mali ang panggagayuma mo sa kanya. Pero siya lang ang nagmamahal sa akin ni Tay. Siya ang gusto ko. May mahal siyang iba bago mo siya nakuha. Ibig sabihin pinilit mong ikaw ang mahalin niya. Kahit na anong gawin mo, hindi magtatagal ang pagmamahal na yun. Dahil una pa lang ay hindi naman talaga sa'yo yun. Hindi nagpatinag si Jelay sa kanyang ama. Nagpumilit siyang tumayo at kahit pa natutumba,
tumakbo pa rin siya papunta kay Paulo. Ngunit huli na ang lahat dahil sa mga sandali na yon ay tuluyan nang nawala ang epekto ng gayuma. Mahal ko, sumama ka na sa akin. Ilayo mo na ako rito. Umalis ka na sa harapan ko. Namumuhi ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Pinaikot mo ako sa sarili mong kagustuhan. Nakakadiri ka! Lumuhod si Jelay sa harapan ni Paulo. Bawiin mo ang sinabi mo. Mahal mo ako. Alam kong mahal mo ako. Hindi ba nangako ka pa sa akin na pakakasalan mo ako? Na magkakaroon tayo ng maraming mga anak at palalakihin natin sila ng masaya? Bumalik ka na sa akin. Hindi kita mahal at hindi kita minahal. Lahat ng mga pinaniniwalaan mo ay bunga lang ng pagpilit mong mahalin ka. Wala akong nararamdaman sa iyo kundi galit. Agad ding umalis si Paulo kasama si Ana, habang si Jelay ay nakaluhod at naglulumpasay sa wasak niyang puso. Hindi niya mapilit si Paulo na bumalik sa kanya at hindi niya na alam kung makakaya niya pang mabuhay at harapin ang kahihiyang yun. Bakla, tara na. Sumama ka na sa tatang mo. Hindi na maganda nangyayari sa'yo. Kailangan mong gumaling. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam na nagawa ko sa iyo yan. Sumama ka na sa akin. Kailangan ko mabawi ang sumpa sa iyo. Ayaw sumama ni Jelay dahil nagbabaka sakali siyang babalikan siya ni Paulo. Ngunit wala siyang ibang nagawa. Binuhat siya ni Bena dahil nangihina na rin ang katawan niya. Umuwi sila sa bahay habang ang ama ni Jelay ay walang humpay sa pagluha. Tay! Hindi na kaya ng katawan ko. Pakiramdam ko unti-unti na akong nilalamon ng kamatayan. Sumuka si Jelay sa sobrang sakit ng tiyan niya. Napahiga rin siya sa sahig sapagkat hindi na kaya ng katawan niyang lumaban pa. Sandali na lang ito, anak ko. Magagawa mo malampasan yan. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Dapat ay hindi na ako bumalik sa ganitong gawain ko. Ngayon napahamak pa kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, anak. Tay, hindi ko na po talaga kaya. Sobrang sakit na. Ayoko na ng ganito, Tay. Hindi ko na kakayanin. Namimilipit na si Jelay sa sakit na nararamdaman niya. Bawat hibla ng balat niya ay kumikirot. Kahit pa ang pagsigaw ay hindi maibsa ng sakit ng tiyan niya. Sa bawat suka niya rin ay may mga butil ng bubog na lumalabas. Mas lalong nagiging aligaga si Tatang Soryo habang nakikita niya ang paghihirap ng kanyang anak. Patawarin mo ko, anak ko. Hindi ko alam na sa mga kamay ko pa magmumula ang pagdurusa mo. Hindi ko kayang makitang naghihirap ka dahil sa kagagawan ko. Dapat talaga hindi na ako bumalik sa pambabarang at paggamit ng itim na mahika. Ang iniiwasan kong mangyari ay nangyayari na sa iyo ngayon. Sandali lamang, anak, at gagamutin kita. Nagsindi ng kandila si Tatang Soryo sa tapat ng retaso ng manika na ginawa niya. Ang ritual ay nagsimula na. Nag-oorasyon si Tatang Soryo na naging dahilan upang mas lalong mapasigaw si Jelay sa sakit na nararamdaman niya. Namimilipit siya sa samot-saring sakit. Sa lakas din ng sumpang ipinataw ni Tatang Soryo, hindi na niya magawa pang makontrol. Batid naman ni Tatang Soryo na hindi niya maaaring gamutin ng taong siya mismo ang naglagay ng sakit. Dahil alam niyang doble pa ang magiging balik nito sa kanya. Ngunit wala nang mas mahalaga pa para kay Tatang Soryo, kundi ang buhay ng kanyang anak. Handa siyang tanggapin ang balik nito sa kanya. Ay, Tatang Soryo! Ano nangyayari sa'yo? May dugong lumalabas sa mga mata mo, pati sa ilong mo! Bakit po kayo nagkakaganyan? Hindi kumikibo si Tatang Soryo. Walang pumipigil sa kanya sa pag-oorasyon. Kaunti na lang ay magagawa na niyang maalis ang sumpa sa anak niya. Nahihirapan siya dahil sa tagal na panahon niyang tumigil bilang isang mambabarang at ngayon na lamang siya bumalik. Tay! Anong nangyayari sa'yo? Tay! Nababalot ng itim na hamog ang buong bahay habang si Tatang Soryo ay umuusal ng dasal na walang humpay. Nakapikit siya, ngunit ang pag-agos ng dugo sa mga mata niya ay tila ba tubig na tuloy-tuloy.
Samot-sari ang sakit na nararamdaman ni Jelay. Gusto niyang lapitan ng kanyang ama, ngunit hindi niya magawa. Lumuluha na rin siya dahil sa pag-aalala para sa kanyang ama. Tay, huwag niyo na pong pilitin pa. Huwag niyo na akong pagalingin kung ang kapalit naman po ay ang buhay niyo. Sa huling bigkas ni Tatang Soryo ng orasyon ay bumagsak siya, kasabay ang malamig na hangin na bumalot sa loob ng bahay. Ang mga matatayog na kandilang nakasindi kanina ay tuluyan nang namatay. Ay, Tatang Soryo, naku po! Anong gagawin ko? Tulungan niyo kami! Dalhin natin si Tatang sa ospital. May dugo. Ayaw tumigil ng pag-agos ng dugo sa mga mata ni Tatang. Hindi ko na alam, girl. Natataranta na rin ako. Diyos ko, ano ba to? Nagpasya silang dalhin si Tatang Soryo sa ospital. Katulad ng nangyari kay Jelay, wala ring masabing sakit ang mga doktor. Hindi rin sila maharap ng mga doktor dahil sa dami ng pasyente na may mas matinding karamdaman. Kaya nagpasya na ang magpinsan na iuwi na lamang si Tatang Soryo sa bahay. Nakahiga sa kama si Tatang Soryo habang patuloy na humihingi ng tawad kay Jelay. Wala na siyang ibang nararamdamang sakit sa katawan niya, ang sakit na inaakala niyang ikamamatay niya. Uuwi muna ako sa bahay, ha? Tapos pupuntahan kita rito mamaya. Sandali lang ako. Sige, salamat. Pag-alis ni Bena, nanatili sa loob ng kwarto si Jelay. Naghihintay na magising ang kanyang ama. Habang umiiyak ang dalaga, nakaramdam siya na may humawak sa ulo niya. Agad siyang napatingin sa kanyang ama. Tay, gising ka na. Tay, sorry po sa mga nagawa ko. Nalagay ka sa panganib ng dahil sa akin. May panghihina pa kay Tatang Soryo, ngunit nagawa niyang gantihan ng mahigpit na yakap ang kanyang anak. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin ni Tay. Mas hindi ko pala kayang mawala kayo kesang walang kasintahan. Patawarin niyo ko, Itay. Ngayon ko napagtanto na may pagmamahal palang hindi na kailangan pang pilitin. At ito ang pagmamahal niyo para sa akin. Kayo lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Kayo lang, Tatang ko. Tumahang ka na, anak. Patawarin mo rin ako. Hindi ko sinasadya na makaramdam ka ng sakit sa kagagawang ko. Hindi ko alam na ikaw pala yun. Umupo si Jelay matapos niyang yakapin ang kanyang ama. Nagpunas rin siya ng luha. Hindi ko alam, Tay, na mambabarang kayo. Paano po nangyari yun? Dahil matagal na akong tumigil sa paggawa ng ganito. Sa katunayan, may kaibigan akong magaling na mambabarang noon. Siya ang lola ni Paulo. Siya ang magaling na gumagawa ng mga gayuma. At sa kanya ako natuto noon. Nang ipinanganak ka, tumigil na ako. Dahil ayoko may masamang mangyari sa iyo. Lalo na tayong dalawa lang din na magkasama. Batid mo naman, kapapanganak pa lang sa iyo. Iniwan ako ng nanay mo. Pero hindi ko inaamin sa iyo. Nabunga lang din ng gayuma ang pagmamahal na yun. Ibig pong sabihin gumamit rin kayo ng gayuma? Kaya ba kahit na anong tanong ko kung nasaan si nanay, hindi niyo po masagot? Isa po akong bunga ng pilit na pag-ibig. Tama po ba? Oo, anak. Isang pagkakamali na ayoko sanang magawa mo rin. Pero hindi kita napayuhan. Hindi kita iniwas doon. Kaya pala ang amoy mo simula nung ginawa mo yon ay biglang nagbago. Naaamoy ko sa iyo ang amoy ng mahika na ginamit mo. Ang pagkakamali ko lang, isinawalang bahala ko yon. Ang kaibigan po ba na tinutukoy niyo ay ang lola ni Paulo? Oo, siya nga ang kaibigan ko. Kaya nung lumapit sa akin ang asawa ni Paulo, tinulungan ko siya. Dahil ipinangako ko sa lola niya na kung ano man ang mangyari, narito ko para sa apo niya. Lingid naman sa aking kaalaman na ikaw na palang nilalagyan ko ng orasyon. Patawarin mo ko, anak. Patawarin niyo rin po ako, Itay. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Tumatanda na po ako pero hindi pa po ako na ikakasal. Pakiramdam ko malilipasan na ako ng panahon kaya ginawa ko po ang bagay na yun. Hindi ba sinabi ko naman sa iyo na hindi mo kailangan madaliin ang mga bagay? Kung para sa iyo ay sa iyo.
kusa itong darating. Sana makita mo na ang pag-ibig ay hindi lamang para maikasal. Maraming pag-ibig kang makikita pa sa bawat parte ng buhay mo. Palagi mong tatandaan na hindi ka kailanman magiging masaya sa pagmamahal na ninakaw mo sa iba. Hindi ka kailanman makakaranas ng tunay na ligaya sa pag-ibig na pinilit mong makuha. Tama po kayo, Tay. Marami akong natuklasan nitong mga nakaraan dahil sa ginawa ninyo. Napagtanto kong may pagmamahal palang hindi na dapat pilitin pa. At alam niyo po kung ano yun? Yun ang wagas na pagmamahal ng isang ama at ang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Niyakap ni Jelay ang kanyang ama. Ipinadama niya ang buong pusong pagmamahal sa kanyang magulang at nag-iisang kapamilya. Dito na rin natanggap ni Jelay na maaaring hindi na niya matatagpuan ang pag-ibig na hinahanap niya kung hindi niya rin naman kayang mahalin ang kanyang sarili. Nagparamdam si Jelay kay Paulo hindi para pilitin siya, kundi para humingi ng tawad sa binata at pati na rin sa asawa niyang si Ana. Nais ni Jelay na magkaroon ng panibagong buhay na hindi bitbit ang mga pagkakamali niya sa kanyang nakaraan. Hindi man para sa kanya ang pag-ibig na yon, hahayaan na lang niyang dumating ang para sa kanya sa tamang panahon. At ibibigay yon ng Diyos sa tamang pagkakataon. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento.